Alam mo, kapag nag-enroll tayo sa gym, may kakaibang pakiramdam ng tagumpay na sumasabay doon, di ba? Oo, yung parang feeling mo ang lakas mo na agad. Totoo. Nagbayad ka lang naman ng membership fee, nakuha mo na yung ID mo, tapos biglang paglabas mo ng pinto, pakalamdam mo pumayat ka na sa isip mo. Kahit wala ka pang nabubuhat na isang barbell. Eksakto. Wala pang nagbabago sa katawan mo. Nagbayad ka lang. Umaasa kang lalakas ka dahil lang naging miyembro ka. Pero doon pa lang pala mag-uumpisa yung totoong pagbubuhat, yung pawis at yung araw-araw na disiplina para makita yung resulta. At alam mo, yan mismo ang sitwasyon na pag-uusapan natin ngayon pagdating sa pananampalataya. Tama. Kasi kapag tinanggap mo ang kaligtasan o yung salvation, hindi ka binigyan ng finish line ribbon eh. Binigyan ka ng starting gun. At para sa iyo na nakikinig na yon, na baka naghahanap ng mas malinaw na direksyon sa buhay o gusto lang ng mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya mo na hindi nakaka-overwhelm, ito ang pag-uusapan natin. Kaya sa ating masusing pagtatalakay ngayon, kukuha tayo ng matitinding pananaw mula sa aklat na Called Out of Darkness to Light ni Chris R. Villasis. Ayon, at ang misyong natin dito ay tuklasin kung bakit ang pagdarasal ng pagtanggap sa Diyos ay hindi ang katapusan ng kwento. Sige, himayin natin to. Bakit ba madalas natin itong napagkakamalan? Natawag na conversion, akala natin tapos na ang trabaho. Parang, okay, may access na ako, ligtas na ako. Pero makikita natin sa aklat na ito ang mismong panimula ng isang napakahaba, minsan mahirap, pero sobrang makabuluhang proseso ng tuluyang pagbabago. Kumbaga, tinitingnan kasi ng kultura natin ngayon ang kaligtasan bilang isang transaksyon. Parang bumili ka ng tiket sa eroplano. Oo, yung ibubulsa mo na lang tapos maghihintay ka na lang ng biyahe mo papuntang langit. Diba? Uupo ka na lang sa waiting area. Imbes na ticket, isipin natin itong parang kasal. Yung wedding day kasi, isang kaganapan yan na tapos na sa loob ng ilang oras. May kontrata, may singsing, nagpalakpakan ng mga tao. Tapos kain na. Ayon, tapos na yung celebration. Pero yung pag-aasawa, yung mismong marriage, isa yung panghabang buhay na proseso ng araw-araw na pag-unawa, pagpaparaya at pagbabago ng sarili mo para sa isa't isa. Ang ganda ng pagkakaalarawan na iyan kasi binabasag nito yung maling akala sa simula pa lang. Linawin muna natin kung ano ba talaga ang nangyayari doon sa sandali ng conversion. Sa teksto ni Villasis, ipinapaliwanag ito bilang isang existential turning point. Existential turning point, ano ba ang ibig sabihin niyan sa pang-araw-araw natin? Ibig sabihin, yung mismong core mo o yung pinakadahilan mo sa paggising sa umaga ay nagbabago. Hindi na ito tungkol sa paglilingkod sa sarili mong ambisyon lang. Lumilipat yung focus mo sa isang mas mataas na layunin. Isa itong bagong lente kung saan mo tinitingnan ang buong mundo. Parang nagpalit ka ng salamin? Tama, hindi ito resibo na itatago mo lang sa wallet mo pagkatapos mong magbayad. At kapag nangyari yung turning point na iyon, madalas punong-puno yan ng emosyon, di ba? Umiiyak ka, nakakaramdam ka ng matinding ginhawa. Sobrang gaan ng pakiramdam. Oo, pero kinabukasan, huhupa yung emosyon. Haharapin mo ulit yung boss mo, yung matinding traffic, yung mga bayarin. At doon na itatanong ng marami, I prayed the prayer, now what? Ano na ang gagawin ko ngayon? At dito papasok yung konsepto na binanggit sa aklat mula sa sikat na manunulat na si C.S. Lewis, yung tinatawag niyang echo of joy o alingaw-ngaw ng kagalakan. Paano ba ito gumagana? Parang bakit tayo laging naghahanap ng kung ano pa? Kapag sinuri natin itong echo of joy, ipinapakita nito yung likas na pagkauhaw natin mga tao sa kahulugan at liwanag. Isipin mo yung sandaling nakuha mo, yung matagal mo nang pinapangarap. Promotion sa trabaho, bagong sasakyan, o umabot sa 1,000,000 yung ipon mo. Ang saya niyan sa una, mangigibre ka pa. Sobrang saya. Pero makalipas ang ilang linggo o buwan, babalik yung pakiramdam ng kakulangan. Parang may matitirang puwang sa puso mo na hindi kayang punan ng anumang tagumpay sa mundo. Yung feeling na parang may kulang palagi kahit nasa iyo na ang lahat, kaya ka nag-i-scroll sa phone mo ng 2:00 ng madaling araw eh.
Totoo yan. Naghanap ka kasi ng kung ano at ito rin yung tinutukoy ng pilosopong si San Agustin o Saint Augustine sa kanyang aklat na Confessions. Ipinapaliwanag niya na ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa kawalan ng kapanatagan. Yung restlessness. Oo, yung restlessness ng ating kaluluwa. Sabi niya, patuloy tayong maghanap, patuloy tayong mababogod sa mga bagay sa mundo hanggang sa masilayan natin ang liwanag at makapagpahinga tayo sa Diyos. Ang conversion, ayun yung sandaling nakita mo yung liwanag na yun. Pero muli, nakita mo pa lang, hindi pa tapos. Kailangan mo pa ring maglakad patungo rito, hakbang-hakbang, araw-araw. Ayun ang catch. Kailangan mong lakarin. Dito talaga nagiging mas kamili-wili ang lahat. Dahil kung ang pananampalataya ay isang panghabang buhay na paglalakad o yung panghabang buhay na pag-aasawa na sinabi ko kanina, paano ba talaga natin ito lalakbay nang hindi tayo naliligaw? May inilatag ng malinaw na roadmap dito sa aklat na binubuo ng 8 hakbang. At linawin lang natin para sa iyo na nakikinig, hindi ito listahan na sabay-sabay mong gagawin na parang to-do list na nakaka-stress. Hindi siya parang grocery list na kailangang makuha lahat agad. Hindi. May natural na daloy ito. Nagsisimula ito sa awakening. Ibig sabihin, yung pagkamulat mo sa liwanag. Tapos, natural na susundan ito ng pangangailangan mong maintindihan kung ano ba yung nakita mo. Ito yung pangalawang hakbang, ang understanding o yung pag-unawa sa mismong ebanghelyo. So, namulat ka, tapos inintindi mo. Tama. At kapag naintindihan mo na, doon pumapasok ang ikatlong hakbang, ang identity. Dito nagbabago ang tingin mo sa sarili mo. Nakakahanap ka ng seguridad kay Kristo. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan patunayan ang halaga mo sa mga tao sa paligid mo. Hindi ka na nagmamakaawa ng like sa social media? Ayun, wala ng validation seeking dahil alam mo na kung sino ka sa paningin ng Diyos. Pero itong problema, ang identity na ito ay napakadaling makalimutan kapag bumalik ka na sa ingay ng mundo. Kaya, kailangan yung susunod na hakbang. Oo, hindi sapat na alam mo lang kung sino ka. Kailangan tong protektahan ng ika-4 na hakbang, yung formation o ang pagbuo ng mga espiritual na gawi at disiplina. Tapos susundan ito ng belonging o komunidad, expression o patotoo, growth o paglago at pinakahuli ay integration. Okay, wait. Ibabato ko sa iyo itong realidad na nararanasan nating lahat araw-araw. At sigurado ako, naiisip din ito ng nakikinig sa atin ngayon. Ang ganda pakinggan ng spiritual habits sa teorya. Pero tumatakbo tayo sa mundo ng endless notifications, matinding deadlines at digital distractions. Totoo naman, sobrang ingay talaga ngayon. 'Di ba? Idagdag mo pa ang tinatawag na cultural relativism, yung kultura natin ngayon na nagsasabing okay lang kahit ano basta masaya ka, na sa totoo lang nauuwi sa kalituhan at kawalan ng direksyon. Sa sobrang daming ingay at pagod ko sa trabaho, nakaka-overwhelmed isipin na kailangan ko pang isingit ang pagbuo nitong mga 8 hakbang na ito. Paano to gagawin ng ordinaryong tao na halos wala na ng oras matulog? Ang nakakabighani dito ay madalas nating naiisip na ang disiplina ay dagdag na pabigat sa schedule, parang assignment na kailangan mong ipasa. Pero ipinapakita sa atin ng prosesong ito na hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Hindi ito karera. So paano siya magiging practical? Para mas maunawaan natin, balikan natin ang halimbawa ng teologong si Dietrich Bonhoeffer na masusing tinalakay sa teksto. Siya ay isang pastor na nakulong sa ilalim ng matinding banta ng rehimeng Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Wow! Nazi Germany. Ibang klase yung stress dun. Isipin mo ang antas ng takot at kalituhan sa loob ng kulungan na wala siyang kontrol sa paligid niya, araw-araw pwede siyang patayin. Paano niya naprotektahan ang kanyang katinuan at tapang sa gitna ng matinding ingay at banta na yon? Siguradong hindi dahil sa positive thinking lang Parang hindi uubra yung good vibes lang sa loob ng concentration camp. Hindi talaga. Nakasurvive siya dahil sa mga simpleng pang-aram-araw na espiritual na gawi. Kahit nasa selda, nagbasa siya ng kasulatan, nagdasal at nagmuni-muni ng may regularidad. Ang disiplina sa maliliit na bagay ang mismong nagligtas sa kanya mula sa pagka-overwhelm. So yung routine niya ang naging angkla niya.
Oo, sa panahon natin na yon, ang paglaan ng kahit 5 minuto sa umaga para manahimik bago buksan ng cellphone ay isang napakalaking depensa. Ang disiplina ay hindi parusa na nagpapahirap sa atin. Ito ang pader na nagpaprotekta sa ating kapayapaan mula sa ingay ng mundo. Grabe, ang ganda nun. Disiplina bilang proteksyon, hindi parusa. Pero kapag tiningnan natin ang buong kwento ni Bonhoeffer, hindi lang pansariling disiplina ang ginawa niya sa loob ng selda? Tama ka dyan. Sumulat siya, kumonekta siya sa pamilya at mga kaibigan at patuloy siyang naging bahagi ng isang komunidad kahit nasa malayo siya. Mula sa sarili, patungo sa pangangailangan natin sa iba na siyang ikalimang hakbang, yung belonging o ang pagiging bahagi ng komunidad. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, ang konsepto ng belonging ang direktang sumasagot sa ilusyon ng modernong lipunan, yung tinatawag nating kaugaliang lone wolf. Yung parang kaya ko to mag-isa, strong independent ako. Ayon. Yung paniniwala na mas malakas ka kapag mag-isa ka. Marami kasi ngayon ang nagbabalat kayo ng kanilang pagkahiwalay bilang independence. Nakikita natin ang epekto nito kahit sa pananaw ng tao sa simbahan. Dahil sa consumer culture natin, tinatrato na rin natin ang simbahan parang isang produkto. Papasok tayo tapos magtatanong, maganda ba ang tugtugan ngayon? Na-entertained ba ako sa sermon ng pastor? Anong makukuha ko rito? Parang nagbukas ka lang ng streaming app sa unang 5 minuto, lilipat ka agad ng ibang channel o hahanap ka ng ibang simbahan na mas babagay sa vibe mo. Pero ang pananampalataya, hindi dapat ganyan. Paano mo ba siya tinitingnan? Para sa akin, ang pananampalataya natin, isipin mo parang isang baga o coal. Kahit gaano pa kainit o kapula ang isang baga habang nasa gitna ng apoy, kapag kinuha mo ito, iniwalay mo sa iba at inilapag mo sa malamig na semento, mabilis itong lalamig mangingitim at mamamatay. Totoo yan, mawawala yung ningas. Kailangan natin ang alingawngaw at init ng ibang tao. Kailangan natin ang apoy ng komunidad para manatiling buhay. At mas lumalalim pa iyan kapag tiningnan natin kung paano inilarawan ng mga sinaunang manunulat ang komunidad na ito. Sa aklat ng Hebrews chapter 10 at 1 Corinthians 12, ang simbahan ay hindi inilarawan bilang isang gusali o isang event. Inilarawan ito bilang isang literal na katawan. Katawan? Parang body parts? Oo, kapag bahagi ka ng katawan, sabihin nating ikaw yung kamay, hindi ka papasok para tanungin kung ano ang pwedeng gawin ng katawan para sa'yo. Ang tamang tanong ay, paano ako makakapaglingkod sa ibang bahagi? Paano ako mag-aambag? Eksakto. Kapag tiningnan natin ang kasaysayan ng mga sinaunang Kristiyano sa ilalim ng Imperyong Romano, makikita natin ang totoong mukha nito. Sa panahon ng matinding pandemya at kahirapan sa Roma, habang ang mga opisyal at mayayaman ay tumatakas palabas ng syudad para iligtas ang sarili nila, Wait, so imbes na tumakas din sila, ang mga Kristiyano ay nanatili. Sila ang literal na sumagip at nag-alaga sa mga inabandunan may sakit, mga balo at mahihirap. Ang kanilang komunidad ang nagligtas hindi lang sa kanila kundi pati sa buong lipunan nila. so hindi lang pala sila naging komunidad para may makasama magkape pagkatapos ng pagsamba tuwing linggo. Naging komunidad sila para sa kaligtasan ng isa't isa. Ayun ang pinakapunto. Ang paglipat natin mula sa pagiging consumer patungo sa pagiging contributor, ito ang pinakamahalagang senyales ng espiritual na pagtanda o maturity. Dito namamatay ang maling ideya na ang pananampalataya ay private na bagay lamang. Palagi itong nahuhubog at lumalakas sa presensya ng ibang tao. Ang ganda nun. At kapag pinanday ka na sa loob ng komunidad na ito, kapag natuto ka ng mag-ambag at aminin natin, masaktan din minsan kasama nila, haharap ka sa panibagong hamon. Hindi ka pwedeng manatiling komportable at nagtatago sa loob lamang ng grupo ninyo. Kailangan mong lumabas. Oo, yung paglago na kuha mo sa community ay natural na aapaw palabas sa mga taong nasa labas pa ng liwanag. Dito papasok ang ika-6 at ika-7 hakbang sa roadmap, yung expression at growth o ang pagbibigay ng patotoo at pamumuno sa gitna ng kadiliman. Pagdating naman sa expression o ang pagbabahagi ng iyong kwento o testimonyo, naglatag ang aklat ng isang napakasimpleng estruktura na binubuo lang ng 3 bahagi. Ano yan?
Una, ano ang buhay mo bago mo naranasan si Kristo? Pangalawa, paano nangyari ang mismong pagbabago o yung encounter? At pangatlo, ano na ang hitsura ng buhay mo pagkatapos nito? Kapag naibahagi mo na ito, doon nagsisimula ang hakbang patungo sa pamumuno. Pero linawin natin, ang pamumuno na tinutukoy dito ay malayo sa corporate ladder na alam natin, di ba? Oo, malayo sa pagiging boss o CEO. Inilalarawan ito bilang isang paglilingkod o servanthood na halos palaging hinuhubog muna sa dilim bago ilagay sa liwanag. Ang daming magagandang kwento mula sa teksto tungkol dyan na nagpapaliwanag kung bakit kailangan ng dilim o obscurity bago ka maging pinuno. Si Moises, halimbawa, bago siya naging dakilang pinuno na naglabas sa mga Israelita mula sa Ehipto, ginugol niya ang 40 taon sa disyerto ng Midian. 40 taon nag-aalaga ng tupa. Di ba? 40 taon sa obscurity para matuto ng kababaang loob. Si Nehemias, bago siya gumawa ng grandiosong estratehiya para itayo muli ang pader ng Jerusalem, dumaan muna siya sa matinding pag-iyak, pag-aayuno at panalangin sa pribado. Tahimik muna siyang umiyak. At si Pablo, pagkatapos ng kanyang madramating conversion sa kalsada, hindi siya agad tumayo sa entablado para mangaral. Nagtago muna siya sa Arabia ng ilang taon para magproseso at maghanda. Lahat sila, kinailangan munang matanggalan ng sariling ambisyon sa dilim bago sila ginamit sa liwanag. Kaya ang pamumunong sumisibol mula sa ganyang uri ng pagpapakumbaba ay matibay eh. Hindi ito madaling mabuwal ng papuri at lalong hindi madaling masira ng kritisismo. Dahil alam ng pinuno na hindi tungkol sa anyang misyon. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin? Paano naman yung nakikinig sa atin ngayon na naisip, okay, naiintindihan ko sina Pablo at Moises, pero wala naman akong dramatic na testimony na katulad nila. Yung feeling na parang ordinaryo lang. Oo, hindi naman ako naligtas mula sa matinding sindikato, walang malaking milagrong nangyari na gumimbal sa mundo ko. Ordinaryo lang ang buhay ko. Minsan nga, boring pa eh. May karapatang ba siyang magsalita o mamuno? Kasi marami ang nahihiyang magbahagi dahil pakiramdam nila hindi pang pelikula ang kwento nila. Isang napakahalagang pananaw iyan na kailangang ituwid natin. Ang patotoo mo ay hindi kailangang maging sensasyonal para magkaroon ng kapangyarihan. Kailangan lang itong maging sincero. May isa pang napakagandang halimbawa mula sa aklat ng John chapter 9 tungkol sa isang lalaking ipinanganak na bulag. Yung pinagaling. Oo. Nang pagalingin siya at investigahan ng mga matataas na otoridad sa relihiyon, tinatanong siya ng mga malalalim na teologikal na tanong. Wala siyang alam sa teolohiya. Hindi siya nakapag-aral sa seminaryo. Simpleng sinabi lang niya, isang bagay ang alam ko. Bulag ako noon, pero ngayon ay nakakakita na ako. Walang halong drama, yun lang ang katotohanan. Iyon lang. Ang totoong pamumuno ay hindi naghahanap ng malaking entablado o sikat na platform. Nag-uumpisa ito sa matapat na pagbabahagi ng mga simpleng pagbabago sa pang-araw-araw mong buhay. Ang katotohanan ng karanasan mo ang nagbibigay ng bigat dito, hindi ang antas ng drama. Bulag ako noon, ngayon nakakakita na ako. Sobrang lakas noon dahil totoo. Walang dagdag, walang bawas. At kapag natututo ka ng ipahayag ang pananampalataya mo sa ganyang katapatan, hindi mo namamalayan na unti-unti na pala nitong sinasakop at binabago ang bawat aspeto ng iyong pagkatao. At dyan napapasok yung dulo ng roadmap. Tama. Dadalhin tayo nito sa pinakahuli at pinakamataas na hagbang sa roadmap ng pagbabago, ang integration o ang ganap na pamumuhay. At nagbubukas ito ng isang mahalagang usapin. Ang hakbang na ito ang mismong sumasalungat sa nakasanayan nating gawin. Dahil ang malaking panganib sa atin ngayon ay ang tinatawag na compartmentalized Christianity. Compartmentalize, so parang nakakahon. Eksakto. Hinahati natin ang buhay natin sa mga maliliit na kahon. Relihiyoso tayo at mabait kapag nasa loob ng simbahan tuwing linggo, pero pagdating ng Lunes, kapag nasa negosyo na o nasa opisina, ibang tao na tayo. Pumapayag tayong mandaya o manlamang para makaangat. Tapos pagdating ng Biyernes ng gabi, ibang maskara na naman ang suot. Ganyan nga.
Ngulit malinaw ang mensahe mula sa Colossians 3:17 na walang hiwalay na sacred o banal na mundo at secular na mundo. Ang mismong paggawa mo ng report sa opisina o ang pag-asikaso mo sa kliyente ay nagiging isang anyo ng pagsamba kapag ginagawa mo ito ng may integridad at inialay sa Diyos. Alam mo, yung pananampalataya natin, hindi dapat ito parang bento box na ino-order natin sa mga Japanese restaurant. Anong bento box? 'Di ba sa bento box, hiwa-hiwala yung kanin. Nakakulong sa isang kwarto yung ulam, tapos nasa kabilang gilid yung dessert. Hindi sila pwedeng maghalo. Ang integrated life ay dapat parang sinigang. Nakakagutom naman yan. Pero sige, paano naging sinigang? Kapag nagluto ka kasi ng sinigang, yung asim ng sampalok at yung umami ng karne, nanunuot na sa bawat sangkap. Nakahalo na sa sabaw, sa kangkong, sa gabi, sa bawat bahagi ng buhay mo. Hindi mo na pwedeng paghiwalayin kung alin ang banal at alin ang ordinaryo. Ganyan na ganyan yung istorya tungkol kay Daniel na nabanggit sa aklat, yung urban executive. Ayun, isang perpektong halimbawa si Daniel kung paano gumagana ang integration sa modernong mundo. Nagsimula siya sa isang simpleng habit sa umaga, personal na pananalangin at pagbabasa bago pumasok sa trabaho. Ang simpleng gawaing iyon sa pribado ay hindi na natili sa kwarto niya. Nagbunga ito ng etikal at matapat na pamumuno sa kanyang kumpanya. Kasi nadala niya yung asim ng sinigang doon sa opisina niya. Tama, dahil sa malinis niyang konsyensya at maayos na pamamalakad sa trabaho, naiuwi niya ang kapayapaang iyon sa kanyang pamilya. At hindi pa doon natapos. Ang kapayapaan sa pamilya niya ay umapaw sa komunidad na humantong sa pagpapatayo niya ng mga programa para tulungan ng mga mahihirap sa kanilang lungsod. Nakikita mo yung daloy mula sa tahimik na panalangin patungo sa pagbabago ng buong lipunan. Ang bawat bahagi ng buhay niya ay nakakabit sa iisang pinagmumulan ng liwanag. Oo, walang kahon-kahon. Pero paano kung piliin nating huwag gawin ito? Paano kung mas komportable tayo sa bento box na pamumuhay para sa iyo na nakikinig, kung saan nakahiwalay ang pananampalataya sa trabaho at sa personal na buhay? Ano ang nagiging epekto nito sa atin araw-araw? Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong. Kapag patuloy nating pinaghiwalay ang ating buhay sa mga nakakulong na compartments, ang pinakamabigat na epekto nito sa ating sarili ay matinding espiritual na pagkapagod. Ito yung tinatawag na spiritual fatigue. Nakaka-burnout din talaga. Nakakapagod at nakaka-drain kasing magpalit-palit ng maskara araw-araw Oras-oras, depende sa kung sino ang kaharap mo, iibahin mo ang ugali mo. Lagi kang nagbabantay na baka may makabisto sa totoong ikaw. At sa huli, mauuwi ito sa pagpapaimbabaw o hypocrisy. Kaya ang integration ay hindi dagdag na trabaho. Ito ang nagbabalik ng buong pagkatao mo at nagbibigay ng tunay na pahinga. Wala ka nang tinatago, isang tao ka lang, nasaan ka man. Talagang nagkakaroon ng malinaw na hugis ang lahat ng ito. Binalikan natin ang isang makabuluhan at mapagpalayang paglalakbay mula sa aklat na Called Out of Darkness to Light. Nagsimula tayo sa sandali ng awakening kung saan nalinawan tayo na ang kaligtasan ay hindi isang simpleng transaksyon kundi panimula ng malalim na pagbabago. At dumaan tayo sa mahalagang paghubog ng formation at disiplina. Tapos, sumilong tayo sa belonging, yung sobrang halaga ng community para hindi tayo maging bagang, mabilis mamatay sa lamig. Nakita natin kung paano nag-uumpisa ang pamumuno sa tapat na ekspresyon ng isang simpleng patotoo hanggang sa umapaw ito sa isang buo at integrated na pamumuhay kung saan ang bawat aspeto ng iyong pagkatao ay nababad na sa liwanag, parang isang mainit na sinigang. At para sa iyo na sumasabay sa amin ngayon sa usapang ito, isipin mo kung paano ito makakatulong sa sarili mong sitwasyon. Ang roadmap na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang malinaw at praktikal na direksyon palabas sa kalituhan at restlessness ng modernong buhay. Hindi mo kailangan intindihin ang buong proseso ng sabay-sabay. Hindi ka kailangang ma-overwhelm. Hindi mo kailangang ma-pressure na baguhin ang buong buhay mo sa loob ng isang gabi. Kailangan mo lang kilalanin kung nasaan ka ngayon at gawin ang susunod na tamang hakbang sa liwanag. Kung nasa awakening ka pa lang, magpatuloy ka sa pag-unawa.
Kung kailangan mo ng komunidad, hanapin mo ito at magsimulang maglingkod. At bago tayo tuluyang maghiwalay, gusto kong ibalik ka doon sa sitwasyon natin sa simula. Bayad na ang gym membership mo, bukas na ang pinto, nasa loob ka na, pero ang paglakas mo ay nakasalalay sa araw-araw mong desisyon na bumangon, humawak ng bakal at magbuhat. At habang pinag-iisipan mo kung ano ang susunod mong hakbang, iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito na nag-uugnay ng lahat ng pinag-usapan natin sa isang mas malaking larawan. Kung ang pagpili mong magkaroon ng isang buong pamumuhay or integrated life ay nagbibigay ng matinding kalayaan at kapayapaan sa iyo na yon, isipin mo kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa mga susunod pang henerasyon. Napakalaki. Paano kung ang simpleng pagpipili mong isabuhay ang liwanag na ito ng may integridad sa iyong trabaho at sa loob ng pamilya? Ngayon, kahit walang nakapansin na malaking tao o walang nakakita sa social media, ay ang mismong magiging awakening o sandali ng kaligtasan ng isang taong hindi mo pa nakikilala. Grabe, nakakakilabot isipin. Isipin mo, ikaw na nakikinig, 100 taon mula ngayon, may isang taong magbabago ang buhay at direksyon dahil sa ripple effect ng tahimik na katapatan mo ngayon. Ang iyong pang-araw-araw na pagpipili na lumakat sa liwanag ay hindi lang nagliligtas sa iyo mula sa pagkapagod, may direktang epekto ito sa kawalang hanggan. Ang bigat at ang ganda nun, ang pang-araw-araw na disiplina at katapatan mo ay bumubuo ng kinabukasan na hindi mo man makikita pero tiyak na mararamdaman ng iba. Pag-isipan mo yan ng mabuti habang bumabalik ka sa biyahe mo, sa trabaho mo o sa anumang ginagawa mo ngayon. Hanggang sa muli nating pagsisid sa malalalim na kaalaman dito sa ating masusing pagtalakay. Maraming salamat sa matiyagang pagsama sa amin.